Lagi ba nangyayari sa'yo to? Pumasok ka, ganda, nasa area of alignment, tapos may candlestick confirmation, tapos, yun, SL agad. And then, nagulat ka, umangat papunta doon sa bias mo na sana TP pala. Aray ko po. Parang ginagangster ka ng market, no? Pero ito, real talk, hindi kami namalas. Most of the time, may specific reasons bakit nangyayari yan at kayang-kaya natin siyang i-fix. Sa video na to, bibigay ko sa yung 5 na pinaka-common na reasons bakit tinatamaan yung stop loss bago ka mag-take profit. And more importantly, paano mo maiwasan. Reminder lang, trading is not prediction. Trading is decision making. Hindi ako naghahanap ng trade. Naghahanap ako ng setup na pasok sa rules. So, ready ka na ba? Let's G! Reason number 1, masyadong tight yung SL mo. Ito yung pinaka-common. Ang nangyayari, ganda. Tama yung idea mo, break and retest, tama yung bias mo, tama yung direksyon. Pero, yung stop loss mo, nasa noise banda. Tinatamaan pa rin siya ng mga noise. Kasi ganito yan. Kahit perfect setup pa yan, normal sa market ang wiggle. Kaya dapat may wiggle room ka. Normal yung mga small pullbacks katulad na nangyari dito. Normal ang wicks. Kaya kung stop loss mo sobrang dikit, parang skin tight katulad nito, 'di ba? Parang sobrang dikit lang siya dito sa wick na to. Most likely matatamaan 'yan. At minsan yung masama pa, yung SL nilagay lang para lang may SL, hindi based sa structure. So ano ba dapat, 'di ba? So kailangan mas malayo para mas safe. Mas okay na malayo SL mo pero hindi siya tatamaan. Ano simple fix? Stop loss should be placed where your idea becomes invalid. So kailan mo magiging invalid to? For example, dito. 'Di ba? Magiging invalid lang siya kapag nalagpasan na niya tong wick na to. So ang pinakamaganda sana na paglagay ng stop loss ay hindi siya dito. I get the idea na dyan. Pwede kasi siguro na feeling mo dire-diretso na siya. Gusto mo mas tight yung SL para mas maganda yung risk-reward ratio. Pero kailangan mo rin talagang i-make sure na may wiggle room ang iyong SL. So ayan, baba natin from here. Baba lang natin to here. Para lang, pag pumunta na dyan yung price, ibig sabihin ay magda-downtrend na siya. Invalidated na yung trade mo. Invalidated na yung bias mo. Imbis angat siya, bababa na siya. So again, sa zone, tapos tignan mo yung mga previous na mga wicks. So again, ang rule mo SL is based on structure, not on feelings, not on your risk to reward ratio. Okay? Reason number 2, entering too early. Hindi mo inantay yung mga confirmation. Ito yung scenario na nakita mo lang yung area na excite ka, pumasok ka agad. Pero may possibility pa na magpo-pullback pa siya. Maraming mga newbie na pumapasok na agad nang hindi pa tapos yung kandila. Diba? For example, nasa 1 hour chart, hindi pa tapos yung 1 hour na candle na yun, papasok agad sila. Biglang yung bullish na candle mo ba agad, diba? Tapos tama yung SL mo. So ito yung nag-work sa akin na fix. If your system requires a confirmation, hintay mo talaga yung confirmation. Okay, hintay mo na mag-close yung candle. Kasi pag di mo hintay, hindi ka rin nag-trade sa rules mo. You're trading your emotions. So, kasama rin yan sa pagiging discipline mo. So, ito, punta lang tayo sa isang example niya na. Example is, ayan, ganda ng support level na to. Tapos nakita mo, umangat yung candle, nag-buy ka na agad. Hindi pa naman siya bumubuo ng morning star. So, pag bumuo siya ng morning star, dapat nandito banda. Okay, dapat at least pareho ng red or mas mataas pa sa red. Pero ang ginawa mo, wala, gini mo lang agad kasi nasa area of alignment naman, di ba? So, ginawa mo, tinrade mo siya agad. Masyadong maaga. So, ano nangyari? Di ba? Sige, try naman niya umangat. Maganda naman yung zone na yan. Talagang nag-respect nga. Pero, ayun, kulang pa pala. Hindi pa pala prepared dun sa bias mo. Which brings me to reason number 3. Wrong timing in the bigger picture. So, may mate issue tayo dito. May strategy issue. Yung setup mo, mukhang okay, pero hindi aligned sa bigger picture. So, dito papasok yung mate framework. Ang common na nangyayari, tama naman yung area. Nasa support, nasa resistance area. Timing, may candle pattern naman. Pero yung market direction is mali. Ito katulad nito. Nakita natin, yes, nagkaroon dito ng mga sellers. Yan. So, from there, bumaba yung market. So, sinabi mo, resistance level to. So, ang ginawa mo, hinintay mo bumalik sa area of alignment mo, sa tamang area of alignment, tapos nagkaroon ka ng candlestick confirmation na ano yan, bearish engulfing, nag-trade ka dyan, diba?
Inangat mo to, tapos tinry mo hanggang dito, and then tignan mo kung ano mangyayari. Ayan, pataas pala yung market. So kung titignan mo, uptrend na pala siya from here. Diba kasi gumawa na siya ng mga higher lows, higher highs. So very important rule na bago ka maghanap ng entry, i-check mo muna yung direction. Very important yan, yung M natin sa MATE formula. Pag pataas ang trend, hanap ka ng buy opportunity. Pag pababa, hanap ka ng selling opportunity. Then second part ng MATE, diba yung A natin, yung area of alignment, hindi lang siya basta line. It is a zone. And you respect wicks, not just bodies. I think nagets mo na yun yung discuss ko na first example din kanina. And then timing. Hindi pwedeng nasa area of alignment lang, titrade mo na, hintayin mong matapos yung candlestick confirmation mo. And fourth, yung exit plan. Kasi kahit perfect yung entry, kung mali naman yung exit plan, di ba, matatalo ka pa rin. So if like ka natatama ng SL bago mag-TP, minsan hindi lang siya SL placement. Minsan mali yung strategy, mali yung context. Isa pang reason, eto, hindi nag-check ng news. Okay? So, mga gold, mga USD pairs, pag may news, may mga big spikes yan. And those spikes can easily hit your SL. So, kung tama yung direksyon, tama naman lahat, pero hindi ka nag-check ng economic calendar, naku, malaki yung chance na ma-hit yung SL mo. You're basically trading blind. So, ano yung gagawin mo? Check mo muna yung news, punta ka sa forexfactory.com. So, papakita ko lang din sa inyo, forexfactory.com. Ayan, punta ka lang forexfactory.com. And then, ayan, punta ka lang dito sa calendar, sa taas. Ayan, then, pinifilter ko yan eh. Naalis ko yung mga low impact. Ganyan din itong orange saka yellow. Okay, siguro kapag scalper ka, lagay mo yung orange. Pero pag hindi naman, okay lang na tanggalin yung orange. Apply filter. Ayan, so at least makikita mo na yung mga high impact news for the week. So again, kapag may major news katulad nito, yan, 9.15, USD, stay out of the market. Lalo na kapag day trader ka, scalper ka. Kapag may mga open trades, tanggalin mo muna. And, ito yung madalas challenge ng mga tao, mga traders. Kahit na yung mga magagaling na. Poor TP logic or merong unrealistic na mga TP or hindi bagay sa style nila. Minsan tama naman yung entry mo, tama yung SL mo. Pero yung take profit mo medyo unrealistic eh. Parang kailangan mong tsumamba para ma-hit yun, di ba? So ang mangyayari, price goes your way. Then, may mga pullback naman talaga na mangyayari. Then it hits your SL because you held too long waiting for a far TP that doesn't make sense for the move. So, ito yung example. Sa EURUSD tayo, 1 hour time frame. Ayan, pumasok ka dito. Ang ganda. Nasa area of alignment, merong bullish engulfing, tapos ito mo nilagay ang iyong SL. Yan. Okay naman, malayo siya, di ba? Pero, ang TP mo, ang gusto mo, wala tayo sa 4 hour time frame, mas mataas. Gusto mo, dito siya ma-hit. Ayan. So, ngayon, ang gusto mo is 1:4 risk to reward ratio. Okay? Okay lang din naman, pero tignan mo ang mangyayari. Umangat naman siya, umangat ng umangat, di na-hit yung TP mo. Kasi nga, meron kang pinlot dito na resistance area. Tapos, ayun, na-hit ang SL mo. So, what's the fix? You need TP logic that matches the market structure. Pag merong malakas na resistance area, for example, dyan, banda, di ba, malakas na resistance yan, hindi mo pwedeng sabihin lang na hindi, babasagin niya yan. Hindi pwedeng gano'n. So, to recap, paano ba talaga maiwasan yung ma-SL muna bago ka ma-TP? Number 1, place SL beyond the invalidation. Kailangan may breathing room yung SL natin. Number 2, wait for confirmation candles to close. Hindi pwedeng mamadali tayo. Number 3, use MATE formula. Kapag hindi pasok sa market direction, sa area of alignment, walang confirmation candle, do not trade. Number 4, avoid high impact news. And number 5, use realistic risk to reward ratio and structure-based TP. 1:1, 1:2, pwede na, lalo na kapag newbie ka pa lang. Target the next structure, not your emotions.
Okay, huwag tayong umasa sa swerte. And syempre, biggest rule of all, no trade is a possession. If it's not clean, do not force it. So, if nagustuhan mo tong video na to at gusto mo pa ng more videos, ayan, marami tayo sa channel natin. Pero, if gusto mo talaga seryosohin yung forex trading, along with the community of students at yung merong mag-guide sa'yo step by step, click mo lang yung link sa baba.